At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay what to expect nga muna tayo para kay chapter 1137. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga muna tayo magsisimula kay Zoro, kay Luffy at saka dito kay Nami. So nakita nga natin nung sa nakalipas na chapter na etong tatlo na to ay hahanapin na nga nila yung susi, kukunin nila yon para palayain na si Prince Loki sa pagkakagapos. At eto nga si Zoro sabi niya dito na titignan niya, i-check niya etong si Loki kasi sa tingin niya ay niloloko lang ni Loki etong si Luffy. At kapag ayan ay napatunayan ni Zoro na niloloko niya lang etong si Luffy at pag may ginawang kalokohan si Prince Loki ay hindi yan papalagpasin eto ni Zoro. At so kaya ngayon ay inaasahan na sa susunod na chapter ay makakarating na nga sila dito sa may kastilyo para hanapin yung susi nga nung kadena ni Loki. At sa pagdating nila nga rito sa may kastilyo ay dito inaasahan na makita nila etong dalawang higante na nagbabantay dyan sa may kastilyo. At eto nga rin yung dalawang higante na inatake nito nila Junko. At so dito ay posibleng madatnan nga nila Luffy kung ano yung nangyari sa dalawang higante na yan. At pwede nga rito na sabihin na ng dalawang higante kay Luffy kung ano yung nangyari sa kanila at pati na rin yung sa pagdating ng dalawa nga dito na Holy Knight. So yung si Junko at saka nga yung kamukha ni Shanks. So dito sa pagdating nila sa may kastilyo at sa pag-encounter nila Luffy sa dalawang higante na to ay pwede nilang tanungin yung patungkol sa susi nung sa kadena nga ni Loki. At now ay etong dalawang higante pwede nga nilang sabihin na yung dalawang Holy Knights pumunta na nga rin doon kay Prince Loki. At now kapag nalaman na nga nila Luffy yung sitwasyon dito ay pwede nga na eto yung maging dahilan para magmadali etong mga to at pumunta kung nasaan na etong si Prince Loki. So ang bilis ng pagkakatalon dito, pero dito nga ay sa pagkakadating nila Luffy dito kay Prince Loki ay inaasahan na dito na nila makita o maabutan etong dalawang Holy Knights. So ito nga yung kamukha ni Shanks at saka etong si Junko. At so kaya ngayon sa pagkakatagpo nito nila Luffy at saka nga ng dalawang Holy Knights ay inaasahan na dito na nga makikita ni Luffy etong kamukha ni Shanks. At kapag nakita niya nga yan ay talagang magugulat ng gusto etong si Luffy kasi nga kamukhang kamukha ni Shanks etong isa sa mga Holy Knights. So dito ay baka nga pagbintangan pa o talagang akalain ni Luffy na si Shanks yung nasa harapan niya. At so kaya ayan ay going back nga rito ay habang gulat pa etong si Luffy dahil nga dyan sa nakita niya na kamukha nito ni Shanks ay sa kabilang banda ay dito naman sa side ni Zoro ay inaasahan na walang gagawin etong si Zoro natin dyan kung hindi yung mag-observe lang muna, lalo na yung sa pagdating dito kay Loki. Kasi diba ang pinaka-goal nito ni Zoro kaya siya sumama ay para nga malaman kung etong si Prince Loki niloloko lang si Luffy. So ibig sabihin ay parang yung safety, yung seguridad lang ni Luffy yung pinaka-purpose nga o pinaka-goal nito ni Zoro kaya siya sumama dyan. Pero syempre ay inaasahan rin na hindi i-let down ni Zoro yung kanyang guard dahil nga rito sa kamukha nga ni Shanks. So syempre ay kilala naman ni Zoro etong si Shanks. Tapos ayan makikita nila na nandito yung isa nga sa mga Holy Knights na kamukha nga nito ni Shanks. At so ngayon dahil nga sa pagkakatagpo-tagpo ng mga to ay dito na nga inaasahan na baka magkaroon na ng laban sa pagitan nito nila Luffy, nila Zoro at saka nga ng dalawang Holy Knights nga rito. So ito naman sa tingin ko ay baka hindi pa yan yung mangyari sa susunod na chapter. So posible talaga na maglaban na itong mga to pero parang hindi naman agad-agad. So sa tingin ko dito ay magkakaroon muna dito ng diskusyonan kay Luffy, kay Zoro, kay Loki at saka nga dito sa dalawang Holy Knights. So itong si Loki pwede niya pang sabihin etong si Luffy sabihin tuloy, pwede niya i-persuade etong si Luffy na palayain na nga siya para labanan na nila dito etong dalawang Holy Knights na nga na to. Lalo na gigil pa naman etong si Prince Loki dito kala Junko, lalo dito kay Junko kasi nga parang binigti, parang binitay yung kanyang alagang wolf dyan. At so now dahil nga sa magiging focus na etong si Luffy at saka nga etong si Zoro dito sa dalawang Holy Knights, tapos yung isa sa mga goal nila ay di ba nga pakawalan etong si Loki dyan sa pagkakagapos. Kaya ang pwede mangyari dito ay etong si Nami at saka si Rhodes sila na lang yung magpalaya rito sa pagkakagapos
makagapos kay Prince Loki. Since na itong si Luffy at saka nga itong si Zoro, yung atensyon nandito na sa dalawang Holy Knights. At so ayan, sa tingin ko, eto yung mga posibleng pwede nating makita dyan kay chapter 1137. So yung iba, iniisip na maglalaban na dyan itong mga Holy Knights at saka itong si Luffy saka si Zoro. Pero sa tingin ko, parang hindi pa kasi parang masyadong mabilis naman yata kung maglalaban na kagad itong dalawang grupo na nga ito. So although pwede naman na mangyari yan, pero sa tingin ko baka sa mga susunod pa yan. So yun, ang daming pwede mangyari dito nga sa pagkakatagpo-tagpo nito nila Luffy, nila Zoro saka nga ng dalawang Holy Knights dyan. Tapos yan sabi nga na itong si Nami ay yung makakalaban niya nga rito ay itong si Junko. So yan din yung dito yung sa pagkaka-encounter nila dyan. So kumbaga yung iba iniisip na sa chapter 1137 ay itong si Nami mapapalaban rin dyan kay Junko. Pero yun nga guys, sa tingin ko ay parang hindi pa yan magaganap dyan kay chapter 1137. So kumbaga face off pa nga lang. Kasi meron pa naman na ibang side yung pwede tayong makita maliban rito sa pagkakatagpungan nila Luffy at saka ng mga Holy Knights. So katulad na lang dun sa side ng Revolutionary Army na kung matatandaan niyo, di ba sabi nga ni Dragon na pag kumilos na itong Holy Knights ay kikilos na rin itong grupo ng Revolutionary Army. So ngayon ay since na kumilos na itong mga Holy Knights ay baka pwede tayong pahapyawan ni Oda yung sa kung ano na yung next na gagawin naman ng Revolutionary Army laban dito sa mga Holy Knights. At so ayan yung isa sa mga ibang sides pa ng storya ng One Piece natin na pwede nating makita kay chapter 1137. But then pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna. Ito si what to expect natin para kay chapter 1137. So ayan, ay ulitin ko lang guys na ano pa lang naman to, what to expect pa lang naman to. So yun nga, ito pa lang yung mga inaasahan na pwede mangyari kay chapter 1137. So pwedeng mangyari yan, pwedeng hindi rin naman. Pero yung sa nakalipas na what to expect natin ay medyo nakachamba tayo ron. Kasi yung sinabi sa what to expect natin nung sa nakalipas, yun din yung lumabas kay chapter 1136. So ito ay tignan naman natin kung lalabas nga rin ito mga what to expect dito kay chapter 1137. Pero yan nga guys ay ulit, ay pag lumabas naman yung mga spoilers o yung mga update patungkol rito kay chapter 1137 ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. 僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend